is for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Amen. Pinagpala pa rin ho tayo. Amen. Kahit po palala ng palala ang sitwasyon sa mundo, sa gasolina, sa mga bilihin. Pero ang mga anak ng Diyos ay hindi po mag-aalala. Dahil buhay ang ating Panginoon. Amen. Lagi po tayong matagumpay. Ito po ang ating pinag-uusapan ngayon since last week. Victory in Jesus. We need to know and understand na kapag ikaw ay Kristiyano na, matagumpay ka na. What does it mean na ikaw ay matagumpay na? Hindi po ibig sabihin niya na walang problema, no, walang kasakitan, walang pangangailangan, hindi po. Ang ibig sabihin po ng matagumpay ka na, kahit na may mga problema, may mga kasakitan, anuman ang mga challenges sa buhay po natin, kung hindi tayo susuko, mananalig kay Kristo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako, siguradong matagumpay na tayo. Dahil yung isa sa ibig sabihin nung sinabi ni Kristong it is finished, isa sa ibig sabihin po doon ay the battle has been won. Tapos na po ang labanan. Ibig sabihin po, natalo na ang kaaway. Hindi ka na matatalo, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, born again Christian, na ikaw ay talagang sumusunod kay Kristo, ikaw ay disipulo ni Kristo, hindi ka matatalo kung hindi mo pagbibigyan ang dyablo. Amen. Kaya nga po last week na pag-usapan po natin victory over sin and death. Tayo po hindi alipin ng kasalanan, alipin tayo to righteousness ng katwiran that leads to eternal life. And hindi rin tayo alipin ng takot sa kamatayan dahil kahit mamatay po tayo ngayon, bagsakanan po tayo ng missile ng Iran, hindi tayo matatakot mamamatay dahil alam po natin, pagkamulat ng mata po natin, nasa presensya po tayo ng Panginoon. Hindi dahil mabuti po tayo, dahil ito ang pangako ng Diyos. Ang sino mang tumanggap kay Kristo, siya po ay merong buhay na walang hanggan. Lahat ng ligtas magsabing praise the Lord. Okay na, ngayon po nasa pangalawang topic po tayo. Ang pag-uusapan po natin, victory over fear and anxiety. Madalas po natin na pag-uusapan po ang fear and anxiety noong pong 2020, 2021 because of the pandemic po noon ng COVID-19. Ngayon po, ang dami ho no, na iba't ibang klaseng takot na naman po ang pumapasok sa mga tao. Even sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo exempted po dyan. No, at kinakailangan po na malaman po natin muli kung tayo po noon sa pandemic, kung naalala nyo, nagtagumpay ho tayo at hindi po tayo namatay. Bagamat marami sa atin na COVID, ako po na COVID, na-confine pa for 2 weeks, isolated, walang nakikita po sa kwarto kundi yung malabong ilaw lang. At saka po yung mga twice a week na mayroong pumapasok na astronaut sa aking kwarto. Na sinasabi po niya, kamusta ka na? No, ganun lang po yung ano. Parang pag naririnig ko po, parang sinasabi, nagbayad ka na. No. Araw-araw po kasi pagbayad noon, 45 to 50,000 a day. No. Pero nakita po natin, naging matagumpay po ang bawat isa. Meron po tayong member na COVID din, halos na-declare na pong patay, pero muling binuhay po ng Panginoon. Pero yung bill, halos 4 million. Pero napagtagumpayan, ngayon po pinagpapala po sila muli. Amen. Dahil anuman ang daanan po natin ng mga pagsubok sa mundong ito, sabi po ng Panginoon sa Matthew 24, if you still remember, ito po yung, yung discourse about the end times, na Lord, kailan mangyayari mga ito? Sabi ng Panginoon, no? In the last days, kanya ang sabi po dito, many will be deceived. So, ang pinaka-unang sign is deception. Maraming nadideceive sa religion, pananampalataya, sa iba't ibang maraming nadideceive din po ngayon na okay na itong yung sex between, marriage between men and men, women and women. Ang dami pong mga kasinungalingan po ngayon na tinatawag po mabuti ang masama. No, kaya nga po sabi ng Panginoon, and then, nung sinabi niya, there will be wars and rumors of wars, and then ganyan pa, famine, pestilences. Pero ang po dito, nasa Matthew 24 po yan, Luke 21 at saka Mark 13,
Sabi ng Panginoon dyan, be sure that you are not afraid. Hindi ka takot. Once na ikaw ay natakot po kasi, no, ay napaparalyze ang faith po ninyo. Once na natakot ka, hindi ka na makaka-move on talaga dun sa plano ng Panginoon. Sino po sa inyo hanggang ngayon takot sa dilim? Dahil takot ka sa dilim, dumating na naman yung takot, naihi ka ng 2:00 ng madaling araw, 1:00, ganun. Tapos mayroong mga nagano sa bubong, no? Para may mga yapak sa bubong, mayroong parang ang iniisip mo, anak-anak ni Janice. No? Anong ginawa mo ngayon? Wala. Hindi ka na tumayo. Tiniis mo. So anong mangyayari po nun? Ang hindi mo alam, nasisira ang kidneys mo. O kaya tiniis mo. Paggising mo, basa. Anyway po, no? Kapag takot ka po, walang mangyayari sa buhay mo. And that is why we need to understand tonight na tayo'y matagumpay na kay Kristo over fear and anxiety. Anxiety, ibig sabihin po yung mga worries po natin, mga alalahanin, yung mga nababagabag po tayo, paano na yan? Nagtataasan ng mga bilihin, paano na yan? Ang taas na ng diesel, ang taas na ng gasolina. Ilan na po yung mga pwede ba natin makita, meron pang namamasadang mga jeepney drivers po dito? Wala po. Ginarahin nyo na po, no? Marami na po kasi naggarahe ngayon eh. Na hindi talaga po sila kumikita. Kung kahit po tayo may mga sasakyan, kahit i-compute mo po yung ang bilis pong yung kinarga mo pa lang, wala na naman. No, na ganyan. So, nagkakos po yan ng anxiety, paano kaya ng buhay, paano kaya ang kakainin namin bukas. So, ang dami pong ngayon anxieties po ng mga tao ngayon, ang daming alalahanin, ang daming mga iniisip. So, kung meron kang anxiety, magkakaroon ka na ng fear. Kung meron kang fear, magkakaroon ka rin ng anxiety. No, partner po yung dalawang yan. Hindi po sila pinaghihiwalay. No, kapag natakot ka na, mag-uumpisa ka ng maging anxious. Kaya ka nagiging anxious, meron kang anxiety dahil natatakot ka. Pero learn tonight na kapag ikaw ay na kay Kristo na, dapat wala ka ng takot. Wala ka ng takot. In Jesus' name. Amen. Siguro meron po dito, dumating kayo, ang dami niyong iniisip, ang dami niyo pong malalahanin, ang daming mas mamamatay kayo sa takot po. During pandemic, marami pong namatay dahil sa takot. Yung pong mga kinukwento po namin na minsan magkapatid po sila at mga nag-ano pa ho sa church. No? Sabi ng doktor sa kanila, dahil dinalagnat, magpa-confine na at i-isolate po silang, and then sinwab test na. But during those time, ang swab test ang tagal ng result. No, ganyan. Pero po yun, napabilis na ng konti. After 3 days po, sa hospital, namatay na po sila. Nung lumabas po, ang swab test negative. Saan po sila namatay? Takot. Sino po yung na-COVID dito na-isolate? Di nga, talagang superpowers. No? Alam niyo ba tayo pong na-COVID, yung naka-isolate ka, di ba iniisip mo, paano na yan? Pero kapag nag-focus ka kay Kristo, hindi matagumpay ako dito. Ako po yung doktor ko po noon during the COVID, hindi ko man siya nakita itsura eh. No, parang mukha siyang kalaban ni Arnold Schwarzenegger, no? May dalawang mga ganyan po yung dating po niya na sa akin. Sabi niya sa akin, kapag ganyan-ganito, dapat i-take mo ito, no, yung mga, I think, remdesivir ba yun? Mga, po sila, 14 to may 20,000. 2 turok po yon a day. So, kung magkano po yun, sinasabi nga po niya sa akin, mga 30-something. Meron nga dyan, sabi niya, kundi hindi siya, nag-take na siya ng gamot na ito, namatay pa rin siya after 1 month, kanya. Hindi ikaw pa rin. Sabi ko sana sa kanya, Dok, tignan mo yun, namatay eh. Na million siya. No, ba't ako magtitake? Pinagpirma po ako ng Sabi niya, bahala ka, kanya. Baka hindi ka na yung pananakot pa, hindi ka na makita ng
mga kamag-anak mo. Yung kulang na lang na sinabi niya, na bala ka, makikita ka na lang na abo. Pero alam ko na po yun, no? Na pumapasok sa isip ko po yun, pero pinirman ko po yung waiver na kahit anong mangyari, wala pa nanagutan ng mga ospital. Bakit? Kailan ba nanagot ang mga ospital nung may namatay? Wala, di ba? Kahit wala o merong waiver. So pinirman ko pa para hindi na lang niya ako ginugulo. Na ano, and then po, guess po siyang lumabas, yung nurse, ano po siya, sabi ko sa nurse, at that time, I think nasa 16 years or, ilan years na ako, 14, mga 14 to 14 years na po ako nagda-dialysis. Sabi ko sa kanya, sa haba ng panahon na nagda-dialysis ako, ilang beses na akong muntik mamatay, pero di ako namatay. At alam ko, lalabas ako ng buhay dito, sabi ko sa nurse. Sabi niya, ay, opo, kanya, basta lakasan niyo lang ang loob niyo. Sabi ko naman sa sarili ko, alam ko malakas ang loob ko dahil kasama ko si Kristo. Pero pag inisip mong nag-iisa ka, mag-uumpisa na po yan, paano yan? Yung unang pumasok po sa akin, nung sabing positive ako sa COVID, ano pa paano yung pamilya ko? Na-imagine ko po yung napapanood ko sa Facebook na yung gate po namin, sasaraduan ng mga yero, na alam niyo po yung mga pinagagawa ng mamuting-muting po noon. No? Kung isa po kayo sa mga nagpako-pako sa mga ganyan. No? Alam niyo po noon, and then ang dami po natin pang ano dito, problema yung tinutulig sa pangaho tayo, bakit nakabukas tayo, nagsi-church tayo, ang daming nag-a-attend. Ako po, lalo na po, marami pong paninira sa akin. Pero nakita po natin, kapag hindi ka takot, ang Diyos ay kumikilos. Hindi po nakakakilos ang Diyos kapag ikaw ay natatakot. Naalala niyo ba si Jairus? Nung nabalitaan niyang, huwag mo nang abalahin ng guro, namatay na ang iyong anak. Kanya, anong sabi? Paglingon po na Panginoon, sabi niya sa kanya, do not fear, only believe. Pwede kasing maniwala, pwede kang manampalataya, pwede kang maniwala na may kahalong takot pa rin eh. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, manampalataya ka lang, huwag mong haluan ng takot. Anong ginawa ni Jairus? Siniper po niya ang kanyang bibig. Mas mabuti pang wala na siyang sabihin at manahimik na lang sumunod sa Diyos. Kapag nag-uumpisa ka ng magreklamo, magsalta ng negative, ang magandang isiper mo ang bibig mo at magtiwala ka sa Panginoon. Dahil nagtiwala sa Panginoon, nabuhay yung kanyang anak. Kung sinabi niya, Panginoon, nauuna ako sa babaeng yan, first come, first serve. Ano ka ba naman? Kung sinisi niya ang Panginoon. Marami po sa atin, kahit Kristiyano na, kung minsan sinisisi ang Diyos sa nangyayari sa kanilang mga buhay. Pero kung matatag ka sa iyong pananampalataya, naniniwala ka pa rin kahit mahirap na ang iyong sitwasyon, parang wala ng pag-asa, parang patay na, parang anak ni Jairus. Pero you only believe and not fear. Siguradong magtatagumpay ka. Sabihin mo sa katabi mo, do not fear, only believe. Only believe. Amen. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Let's pray. Heavenly Father, we worship you, we glorify your name in this place, O God. And we thank you, Lord. Malakas po kami, nandito po kami. Lord, hindi po kami naka-confine, hindi kami naka-dextrose, hindi po kami, Lord, wala kami sa banig na karamdaman. Salamat po, patuloy nyo kami pinapalakas, binibigyan po ng mabuting kalusugan, upang ikaw ay masamba, mapaglingkuran, at Lord, magampanan po namin ang layunin kung bakit kami nabubuhay pa rin. Salamat po, Panginoon, pagpalain nyo nga po ang bawat isa, lalo na po ang mga first-timers po namin, Lord. Open the eyes of our understanding, Holy Spirit, that we may receive the full blessings from your living word, O God. At kami po ay mabago, maging kamukha po namin kayo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Lord, and I declare your word. Let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Ang sulat po ni Paul to kay Timothy, si Timothy po, during this time, natatakot na po siya bilang young pastor. Dahil nakakulong si Paul, maraming Kristiyano, pinupugutan ng ulo, binabalatan ng buhay, sinusunog, pinapako sa krus. Bilang young, youth po dito si Timothy, pero nagpapastor. In-encourage po ni
ni Paul, si Timothy sa sulat na ito. Kaya pagdating po dyan, sabi niya, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Timidity, yung magiging mahiyain ka. Sa kapampangan, balang dungo ka, lang ka makadungo. Alam mo po yung mga dungo ka ng lalawin ka sabi mo. No, hindi tayo binigyan ng pagkatakot at magiging mahiyain ng Panginoon. Now, take note, yung fear at timidity, it is a spirit. Hindi po yan na parang meron kang imbalance hormones. Kaya imbalance yung hormones mo because of a spirit. So, espiritu po yan, ibig sabihin, demonyo yan. Kung i-rephrase ko yan, God has not given us a demon of fear and a demon of timidity. So, demonyo po kapag po pumapasok na ang fear. I hope na di-discern po natin ito. Ako po na-discern ko kapag may bad news, tapos naamoy ko na yung fear. Naamoy ko na ang takot, gustong pumasok. Mag-start na po akong mag-rebuke. Mag-start na akong i-meditate ng Diyos ay nandyan, hindi ka pababayaan kahit anong mangyari. So ito pong pag-aaralan po natin, paano po natin labanan kasi it is not normal for a Christian na manatili sa takot. Hindi po yun ang norm po natin. Yes, dumarating ang takot, pero hindi ka dapat nananatiling takot. It is not our natural state to live in fear and timidity. But ano po sabi diyan? But God has given us what? Power. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong authority. Mamaya pag-aaralan po natin ito. Meron tayong love. Yung perfect love ng Lord that drives out fear. Pag-uusapan din po natin mamaya yan. At saka po yung self-discipline, sound mind. Meron tayong kapayapaan. Nakokontrol mo yung isip mo na hindi, huwag mong papasukin yung mga negative thoughts, huwag mong papasukin yung mga bad thoughts, huwag mong papasukin yung mga bad news sa isip mo. Lagi mong isipin na whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. Think about such thing, ang sabi po ng Panginoon. Kung ano man ang maganda, ano man yung puro, ano ang holy, ayun po sabi sa Philippians 4:8, actually, Philippians 4:6-7, about po sa prayer ito. Do not be anxious about anything, no? And then, but in prayer and petition, present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Kaya sabi po niya, and therefore, sabi po niya, finally, brothers, anong gagawin niyo? Lagi mong iisipin, kahit may problema ka, anxious ka, meron kang worry, huwag mong isipin ang mga problema yan. Isipin mo kung anong tama, ano ang pure, whatever is lovely. Ang description nito, it describes Jesus. Think always about the goodness of God. Think always about Jesus. Think always about the promises of Jesus. The promises of God po sa atin. Kaya nga po, meron tayong self-discipline. Huwag yung, Lord, tanggalin mo ito, ikaw mismo. You have the power and authority. Anyway, para po mas ma-expand po natin, mag-start na po ako. Number 1, to be victorious over fear and anxiety, you need to know the Lord your God. Know the Lord your God. Kilala niyo ba ang Diyos? Ano ang pangalan ng Diyos? Jesus. Amen po ba? Hindi, Son of God lang yan. Hindi lang po Son of God yan, Father. Na-explain ko na po ito sa inyo. Sa John 17, Father, protect them. So John 17 nga, John 17 something, no? Father, protect them with the power of your name, the name you gave me. Amen. Ano yung pangalan na binigay sa Son of God? Jesus. Kaya nga, baptize them in the name or in the names. In the name, singular. Isa lang ang pangalan ng Diyos. There is only one God existing in 3 persons. Napakahirap pong isipin ito, na-discuss ko na noon ito. Ang kailangan mo lang, manampalataya ka. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, now knowing the Lord your God, hindi po ito yung parang kilala mo lang. Halimbawa, sino pong nakakakilala sa inyo kay Manny Pacquiao? Amen. Kilala yung Pacquiao. So, kilala po natin si Pacquiao. Amen po ba? Dati arawan lang po yan, ngayon Pacquiaoan na eh. No? Si Pacquiao, pag dumating po dyan, alam mo siya, no? Ay, Pacquiao. Pero, hindi kanya kakilala. Hindi po ito ang sinasabi kong know the Lord your God, na alam mo lang.
Oo, binasa mo na yung Bible, alam mo kung sino ang Diyos. Alam mo siya, pero hindi ka kakilala ng Panginoon. Lumayo kayo, hindi ka kuya kakilala. Sabi, Lord, di ba nangaral kami? Gumawa kami ng mga milagro, nagpagaling kami, nagpalayas kami ng demonyo. Lumayo kayo, hindi ko kayo kakilala. Now, kung kakilala mo ang Lord, meron kayong intimate relationship ng Panginoon. Ikaw ay malapit sa Diyos. Marami ang marunong makipagdebate sa religion, marunong makipagdebate sa Bible, kilala nila ang Diyos sa kanilang knowledge, pero walang experiential knowledge. Hindi nila na-experience ang Panginoon. Dapat na-experience po natin ang Panginoon araw-araw. So ito po yung know the Lord your God. Maging malapit ka sa Diyos para lalo mo siyang makilala. Halimbawa, nakilala mo na nga si Manny Pacquiao. Ngayon, para tunay mo siyang makilala, tinanong na, ano ang pangalan mo? Gusto mong magbakasyon sa amin? No, libre lahat. So, gustong-gusto mo naman. So, nagbakasyon ka sa kanila, mas nakikilala mo siya ngayon. Dahil malapit ka sa Kanya. Sa Diyos, hindi mo po siya makikilala by memorizing, alam mo lang ang Bible, pero wala kang panahon na sumamba, wala kang panahon makipagniig, wala kang panahon magpray, hindi mo siya lubusang makikilala. Amen. Kapag tinatakbuhan mo ang mga problema, tinatakbuhan mo ang mga obligasyon, hindi mo lubusang makikilala ang Panginoon. Pero kapag hinaharap mo ang mga problema, kahit anong klaseng problema, makikilala mo ang Panginoon dahil mararanasan mo ang kanyang biyaya, ang kanyang grace, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Kung wala kang pera, mararanasan mo yung provision ng Lord. Kung meron kang karamdaman, mararanasan mo yung kapangyarihan niya sa pagpapagaling sa iyo. Kaya tayo may mga problema, one of the main reasons is to experience God's grace, to experience God's power in our lives. Kapag na-experience natin siya, lalong lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya anuman ang problema mo, kapatid, huwag mo yang talikuran. Harapin mo kasama si Kristo. At hindi kanya pababayaan. Amen. So, ito po yung foundation. Kailangan kilala mo. Kapag hindi mo talaga kilala ang Diyos, hindi kayo close ng Panginoon. No? Ang takot laging nandyan. Kahit pa-memorize mo ang buong Bible, no, which wala naman talaga. Kahit marami kang memory verses, pero hindi ka malapit sa Diyos, hindi ka intimate sa Panginoon, papasok pa rin ang takot at papatayin ka ng takot. Papatayin ka pa rin ng takot. Kailangan kilala mo ang Panginoon. Ito po yung foundation. So isa sa dapat natin kilalanin sa Panginoon ay yung kanyang presensya. Know His presence, for He is always with you. Tandaan niyo po yan. Laging nasa atin ang Panginoon. Emmanuel, God with us. Ano pong sabi ng Isaiah 41:10? So do not fear. Huwag kayong matakot. Ang sabi po ni Yahweh. Sabi po ng Panginoon. Ang sabi po ni Jesus, do not fear, for I am with you. Matatakot ka, kasama mo ako. Excuse po. In Jesus' name. Alam niyo po, kapag pumapasok na yung takot, isipin mo na yung mga pangako ng Panginoon. Isipin mo na kasama mo ang Diyos. Noon po, lalo na nung bata-bata po ako, kahit Kristiyano na ako, takot po ako sa dilim. Ako po yun, yung binabanggit ko sa inyo na instead na iihi ka, ayaw mo nang umihi. Pero hindi po ako yung sa tanda ko na basa pa yung aking higaan. No? Pero nung bata-bata, pwede po yun. Nung mga elementary, may mga ganyan. Ho. Lalo na kung katabi mo, kapatid mong lalaki, magtuturuan kayo eh. May basa ko kasi ika eh. Nali ika, karakal mo inom na bing eh. Yung mga ganun. But anyway po, no? Kapag pumapasok po yung takot, lagi ko pong iniisip, Lord, kaya beda na ka man. Lalabas po ako, pupunta ng kusina, ng CR, no? At Lord, kasama naman kita. Hanggang ngayon, pumapasok po yung takot, naaamoy ko. Lalo na kapag kailangan kong lumabas ng madaling araw dahil maaga yung aking lakad. Kasi po, yung aking banyo, naka-separate po ako. Nasa likod, nasa labas.
So bubuksan ko muna ang pinto sa likod, lalabas po ako, madilim, no? Pero meron po akong doon, solar light, na kapag naaninag ka niya, papaslag na yaman. But anyway, kapag ganun ho, ang lagi ko iniisip, Emmanuel, God is with me, God is with me. Isipin nyo lang po, yung pangako ng Diyos, hindi siya sinungaling, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Sa mga pagiging dialysis patient ko po for more than 19 years, nasa hospital, nasa ICU, ang lagi ko pong iniisip, ito po yun. I am with you. Do not fear, I am with you. Nung nasa ICU yung aking misis, dahil sa problem sa heart din po, ang unang binanggit ko sa kanya pagpasok ko ng ICU, sabi ko sa kanya, Jo, huwag ka lang matakot. No? Sabi kong ganyan, marami na tayong pagsubok na naranasan, pero hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos. Huwag ka lang matakot. Makikita niyo po kami doon kung nandun lang ho kayo. Mapipicture niyo po kami nung pinag-usapan na po namin yon. Kaya po naming mag-smile at tumawa sa kabila po ng naka-confine po siya. Habang sa likod po ng pag-iisip ko, ewan ko po sa kanya, sinasabi niya, ang misis mo, mamamatay na yan. Grabe yung kalagayan ng kanyang puso, humihinto. Ganyan po, no? During that time, hindi ko pa alam na mayroong ganyang kalaking butas yung puso po niya. Pero nilalabanan ko po, sabi ko, Lord, ako nga, binuhay mo ako eh. No? So, ang misis ko, bubuhayin mo rin. That was 2018. Ngayon po ay 2026 na. 2018, dapat ma-operan po siya sa puso. Pero nangusap po ang Lord sa amin mula po sa isang doktor na huwag siyang, talagang sa ibang tao sasabihin nila, nag-take risk ka. Talagang nag-take risk po ako, but it is not risk kapag nagtiwala ka sa Panginoon talaga. Hindi siya delikado. Pag nagtiwala ka sa Lord, safe and sound. Sabi ko, katawan mo yan, kung ako tatanungin mo, yan ay mensaheng maliwanag ng Diyos sa atin na ayaw kanyang pa-opera. Actually po, ilang araw na lang magde-deposit na kami ng 300,000 kasi aabot po ng 1 million po yung operasyon sa puso. Pero nasa sayo, sabi ko sa kanya, kung gusto mong pa-opera. Sabi niya, ayoko kanya kung ito yung tayuan natin. Tinayuan po namin. So praise the Lord. Sabi ng doktor, meron siyang ganyang kalaking puso. Hanggang ngayon, buhay po ang misis ko. 2026 na. Because of the word na sinabi ko sa kanyang, Jo, alam niyo po kasi, Tagalog, Kapampangan kami, Jo. O Jo, kaluguran da ka, no? Alam niyo na po siguro yung mga Tagalog sa inyo, Jo yung yung love, no? Jo, huwag ka lang matakot. Sabihan mo keng Jo mo ken, Jo, katatakot tam. Amen. Ibig sabihin po ng Diyos sa Kapampangan din, hindi lang yung love mo, yung kaibigan. O Jo, di ba, kaibigan? O sabihan mo kayong kasibing mo, Jo, katatakot. O Jo, kaluguran na kaning ginawa mo. Alwaya ako. O Jo, kaluguran na kaning ginawa. Praise the Lord. Do not be dismayed. Ang sabi po, huwag kang madismaya, nagtataasan ng mga bilihin. No, marami ng mga kumpanya nagsasara. Yung mga jeep, mga bus, pinaparada na. Yung mga grab na kotse, pinaparada na rin po, hindi na daw sila kumikita. No, ang bigas, mga baboy, ang po natin, lahat ng commodities po natin, nagtataasan na. Yung height mo na lang hindi tumataas. No? Pero madidismaya ka ba? No, ang sabi ng Panginoon, bakit ka madidismaya? Ako ang Diyos mo. Alam niyo po yung pag nadidismaya, ba't ganyan? Lord, bakit ganito? Wag na wag po nating gagawin yung ganung ugali. Instead, kapag ganyan merong bad news, praise the Lord. All things work together for good to them who love God. And I love you, Lord. Dahil mahal kita, Panginoon. Dahil mahal mo ko, at ngayon mahal kita, Panginoon, all things work together for good. Hindi pwedeng hindi ako magtatagumpay. Ikaw ang aking Diyos. Kapag ang Diyos na buhay ang iyong Panginoon, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat madismaya. Sabi po niya, I will strengthen you, palalakasin kita, and help you. Tutulungan kita, I will uphold you with my righteous right hand. Pag sinabi niya, I will uphold you with my righteous right hand, yung power ko ang bahala sa iyo.
Sino po ang pinaka-powerful? Yung bundok? Yung ulap? Yung hangin? Si kamatayan? No. Sino ang pinaka-powerful? Si Jesus. At nakanino si Jesus? Nasa sa atin. Greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya kapatid, kahit umabot ng 200, 300, 500 ang gasolina, huwag kang mag-alala. God will supply our needs according to what? The riches of this world? No. According to His riches. Ayon sa kanyang kayamanang hindi maubos-ubos. Mauubos ba natin ang kayamanan ni Kristo? Hindi. Kaya humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Amen po ba? Now, pangalawa po, know His character. He always protects. Nandiyan po yung ever-present help po natin siya. Hindi po nag-a-absent si Lord sa atin. Walang day off si Lord. Kung minsan ikaw merong day off, ay hindi muna ako magde-devotion ngayon. Gusto ko munang manood. Ay hindi muna ako, tawag dito, hindi muna ako, excuse me po, hindi muna ako magsisiyo kasi siyo ko lang last week. Alam niyo po yung mga ganun. Kung minsan ikaw hindi muna ako mag-attend ng Sabbath service. Hindi muna ako sisimba. Nagsimba naman ako last week at ang evaluation ko, wala akong ganong kasalanan ngayong week nito. Lamaran. Yun lang iniisip mo, hindi ka mag-attend, napakalaking kasalanan mo na. Sandali lang po. Pero si Lord, tayo po kaya natin kung minsan mag-absent sa Lord. Sa prayer, kung minsan nag-absent tayo. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi siya mag-absent sa buhay mo, kapatid. Kahit kailan. Kahit kailan, hindi siya mag-absent. Sabi po sa Psalms 46:1-2, God is our refuge and strength. Siya po yung kanlungan po natin. No? Siya yung refuge natin, our strength, an ever-present help in trouble. Hindi nawawala ang Diyos. Actually, wala pang problema, nandyan na ang Diyos. Actually, sa future mo, iniisip mo, meron tayong tinatawag fear of the unknown or fear of the future. Natatakot tayo, what tomorrow may bring. No, pero alam niyo ba, yung future mo, nandoon na ang Panginoon. Nandito siya ngayon, kahapon nandoon siya, nandito siya ngayon, nandoon na rin siya sa ating mga bukas. Dahil ang Diyos, ginawa niya ang oras. He is outside of time. He is not bounded of the things He created. And one of His creations is yung time. Hindi siya nakapaloob sa time ang Panginoon. Kaya kung nakikita niyo po si Lord, kahit tao po siya nung nag-ministry siya dito, hindi siya nagmamadali. Hindi siya sinabing, halika kayo. Namatay na nga, may sakit na si Lazarus, mamamatay na, nag-relax pa ng 2 days ang Lord. Bakit ho? Kasi po, alam po niya, makapangyarihan siya. Hawak niya ang panahon, hawak niya ang oras. Tayo lang po yung nagmamadali. Di ba, nung minsan sabi po ng mga kapatid ng Panginoon sa kanya, bakit hindi ka magpakita ngayon? Passover din. Next year pa dapat magpapakita ang Lord. Sa inyo, sabi ng Panginoon, ibig sabihin, pertaining kayong mga tao, sa inyo parang laging oras na. Pero iba sa Diyos kanya. Iba po, He makes all things beautiful in His time. Merong sariling panahon ang Panginoon, kapatid. Huwag mong madaliin ng Diyos. Hawak niya ang panahon, hawak niya ang buhay mo, hawak niya ang time. Kung pinapahawak mo nga sa Kanya. Kung ikaw ay nagsusurrender sa Kanya. Kaya kung siya po ang ating ever-present help, therefore, sabi diyan, we will not fear. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, magka-earthquake. Alam niyo po yung earthquake doon sa 2012 movie, na grabe po yung mga bundok na tutunaw. Kahit ganyan ang mangyari, we will not fear. Ang sabi po dito. Pinagpe-pray po natin lagi, huwag mangyari yung big one. Pero kung mangyari man sa kalooban ng Panginoon, hindi pa rin tayo matatakot. Bakit? Siya po yung ever-present help po natin. Hindi nawawala ang presensya ng Panginoon sa atin. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, He will strengthen you and protect you from the evil one. Kay Satanas, sa kanyang mga demonyo, tapat po ang Diyos. Palalakasin kanya at poprotektahan kanya. Say amen. Know His nature. Ano bang nature ng Panginoon? He is the source of peace.
Marami po ngayon, nawawala po yung kapayapaan nila dahil nagtataas nga ang lahat ng bilihin ang nangyayari sa Middle East. Sabi, pinapadaan na lang po dun sa nanuyang Kaita Canal, Strait of Hormuz. O, yung bambalita, sabi niya, dalawang barko pa lang daw ata ang nakapinayagan. No? No, parang, tapos kahit na daw makapag-deliver ng oil sa atin, hindi naman agad bababa ang ano. Talagang hindi na po talaga agad bababa po yan. Kapag po tinikman na po ng mga matatakaw sa pera, yung kinikita po nila, ayaw na po nila. At tulad po ng sa mga Meralco, ano pa ho yan, no? Mga gasoline, ayan, mga oil, gas. Ano po sinasabi po nila? Lugi daw sila ng 1 billion. Kung minsan ganyan. Hindi sila lugi ng 1 billion. Ang lugi, no, halimbawa po yung nagbubuko o nagkano po ng fishball. Ang regular na kinikita niya is 1,000 a day, sabihin na po natin. Pero ngayon, kumita lang siya 500. Lugi ho ba siya? Hindi. May kita, bumaba lang. Ganyan din ang yung mga elite na mayayaman na mukhang mga demonyong corrupt. Ganyan din po sila. Yung dating kinikita nila na by the hundreds of billion, bumaba lang ng 2 billion, sasabihin nila na lugi sila. Nakita na ho ba natin na gutom sila? Mga lamaran po yung mga yan. No, hindi sila nalugi. Maaring yung dating kinikita nilang malaking bilyon, no, nabawasan lang ng ilang bilyon. Gusto nila umabot. Kapag natikman na po ng tao, nasa Proverbs yan. Yung daw pong pagiging gahaman, yung pagiging greed, hindi po yan masasatisfy. Kapag sakim ka, gahaman ka, kahit kailan, hindi ka mabubusog. Para ka daw isang sementeryo na hindi nabubusog sa patay. Sige, libing pa kayo ng libing. Para kang sementeryo, para kang isang, tanggap ka lang ng tanggap. Pero, ano man ang gawin po ng mga yan, no? Marami po kasi dyan mga satanista. Kanina po nanonood po ako, hindi ko nang naki-forward sa mga CEO tsaka sa mga council. Meron na po nakapag-invento 5 years ago ng isang generator, gamit lang po niya frequency. Ang pangalan niya, Elias de los Santos. Napanood niya po yun? Walang nakapanood. Elias de los Santos. Hindi po siya gumagawit ng tubig o daig pa ng tubig. Frequency, ibig sabihin po sa air po yan. Ang frequency, po niya, ito po ay parang invention po ni Tesla. Noon po si Tesla, dapat, kaya lang, tinrador po siya, pinatay po siya. Dapat, ang plano ni Tesla, isa pong inventor sa Amerika, ang plano po niya yan, malibre ang lahat ng kuryente sa lahat ng tao. Pero dahil yung mga elite, yung mga crudo nila, hindi na mabebenta, mga kuryente na hindi na mabebenta, wala kasi libre na eh. Alam niyo po bakit naisip ko ito? Ang buti pala ng Panginoon, no? Kundi lang sa mga satanistang yan, na tayo kahit na makasalanan, gusto ng Lord na mabuhay po tayong walang pagkukulang, walang naghihirap. Na kahit po 24/7, naka-aircon po, pati yung banyo mo, pwede mong gawin. Dahil libre ang kuryente. Ito po, na-invento po niya. He spent more than 5 years para po yun, and then sa 5 years na 62 million na siya. Sa pinakita po niya yung kanyang Pajero, walang makina. Yung aircon po niya, pinalitan na kasi mas marami daw. Pinalitan lang niya po ng window type. Pwede rin po daw na Isipin niyo po yun, wala siyang transmission. Talaga pong power lang po yung Sabi ko, ang dami nga nagko-comment, mga million views na, napanood ko lang siya kanina. Sabi ko, ang tagal na pala nito, ba't di pinapansin ng gobyerno na naman? Naalala niyo po yung sa Magandang Gabi Bayan, yung pong inventor yung tubig, ginawa po niyang gasolina sa kanyang jeep at napatakbo niyang 80 kilometers per hour. Mabilis-bilis na po yun. Kasi yung mga jeep dito, hindi naman tatakbo ng ganun eh. Tumatakbo yung mga jeep dito mga G's lang eh. Tapos nasa kabilang kanto ka pa, hinihintay ka na, Kenny. No, ikaw na napapasa. Kalambat na ko. Kalambat na mga patakla na ako. Nagawa ko. Sa Manila, hindi mo pwedeng gawin yun. Sa Manila, inahabol mo, jeep. Nahabol mo ang jeep. Naranasan ko po yun. Naghabulan kayo sa jeep. Nagsisiksikan. Pero dito, para kang prinsesa, prinsipe. No? Nasa ka pa lang, sige, paninayan ka. Bala mo,
Kabadeng, yung mga nakasakay, galit na sa'yo. Nakasala, bala mo ni sala, bulan kaya yan kanina. Makanya niyang maglakad. Pero sana pag-pray po natin yung mga inventor po natin. Ang daming magagaling Pilipino. Yung mga fluorescent light, bakit may mga white light na ganyan? Fluorescent. Si Flores po, nakalimutan ko na yung first name niya. Flores po ang apelido niya. Ang naka-invento po niyan. No? Sino po nakikinabang? Iba na naman. Bakit? Sa mga satanistang gusto lang nila silang mayaman at pahirapan ang tao. Pero kahit ganyan ang gawin nila, hindi tayo mag-aalala. Wag mong alalahanin yung pera, kapatid. Kapag inaalala mo na ang pera, papasok na yung love of money. Iisipin mo na yan, yung dati mong tinutulungan, hindi mo natutulungan. Yung tithes mo, hindi babawasan mo na. Yung offering mo, maghahanap ka na ng benting papel. No? Wala nang pawala. Because the love of money, bakit? Sabi po ng Hebrews 13:5-6, keep your lives free from the love of money even in the time of crisis, no, and be content with what you have because God has said. In other words, wag mong alalahanin ng pera. Dahil sinabi ng Diyos, never, sabi niyo po, never. No, naalala ko po si Pastor Edwin. Kilala niyo po si Pastor Edwin? No, nasa Amerika na po ngayon. Sabi po niya nung unang nag-preach po siya, pasensya na po kayo, hindi po ako marunong sa English kanya. Hindi pa ako nagsalita ng English, never kanya po. Ako balo nung kailangan niya pa yung next week karangaliwang. Pag sinabi pong never will I leave you, sabi ng Panginoon, never will I forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kahit kailan, never. Ano mo yan? So we say with confidence, so let us proclaim. Ang dapat mong sabihin sa sarili mo, hindi, kakatasin. Ang daming magtataasan ng lahat, Lord. Ganito ang mahirap na ang buhay, Lord. Insane na ganon, you say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Alam niyo yung problema po natin yan? Mga mortal po yan, mga tao ang gumagawa po ng problema. Tingnan po yan. Sino gumawa po ng gera? Di ba tao din? Mortal. Meron nga po, kinukwento po ng isa sa mga kasiyo po namin, nagalit na kay Trump eh. Pupunta lang daw ng Amerika para patayin si Trump eh. Bakit pinakilaman niya ano? Alam niyo po, wala tayong magagawa dyan. Nakasulat sa Bible yan, the last days, maraming gera mangyayari. Lalo na sa Middle East. Amen po ba? Kaya nga po, ano ho dyan, lagi mo, there is power sa word po natin ang sinasabi dito. When you say with confidence, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Bakit ako matatakot? Anong magagawa ng kung ano man ang pinaggagawa ng mga tao dyan? Anong magagawa ng demonyo sa akin? Anong magagawa ng mga satanista sa akin? Kasama ko ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya huwag kang matakot, kapatid. Amen. Pumayapa ka. Sabi mo sa katabi mo, pumayapa ka. Amen. Hindi po yan rest in peace na no? Ano po yung ibang term sa pumayapa ka? Na mamayapa ka. Hindi po yung mamayapa. Tayo po, ang kapayapaan, peace is not the absence of war. You can have peace even in the midst of crisis. You can have peace even in the midst of war. It is not the absence of... Peace is a state of mind and of the heart. Na kahit na nagugulo na ang mundo, marami ka rin problema, payapa ka pa rin. Yan po yung talent ng aking asawa. Manal Bea kanya, Naijo. Noong po unang 2007, nagdialysis po ako. Tapos, ako hindi natutulog siya, sarap ng tulog niya. Parang hindi siya nag-aalala na mamamatay na ako. Sabi ko, makainin na ako ata kalaguran nini ako. Pero nakita ko yung pag-asikaso niya sa akin for many years. Nakita ko po talaga ang misis ko may tiwala sa Diyos. Nasa ICU nga, ginising ko siya. 3 oras pa lang siya sa ICU, nakatulog na. Kasi ang misis ko po, alam niyo, segundo lang. Halimbawa po, magdadrive. Ikaw na mag-drive, ako magdadrive po. Tapos siya, mamaya-maya lang, matutod na eh. Yan po ang talent niya. Kaya noon po, binibiro ko po yan. Matangkad po siya na payat. Sabi ko, ba't di ka sumali sa beauty contest? Ay, wala akong talent kanya. Meron ka ako. Mag-ano ka ng kama.
ipakita mo kung gaano kakabilis matulog. Sigurado, kakaiba yung talent mong yan. No. Ay, Joe, kaluguran na ka. Pero ang Lord, iba yung kapayapaan niya. Sabi po niya, peace I live with you, my peace I give you. Merong sariling kapayapaan ang Diyos. Sabi po niya, I do not give to you as the world gives. Meron din kapayapaan binibigay ang mundo. Pero iba ang kapayapaan ni Kristo. Ang mundo, sa mundo, para payapa ka, marami kang pera. Pero merong limit. Marami po ang tao, maraming pera, meron ng cancer, mapayapa sila? No. May gera po ngayon. Yung nga pong isang, kinukwento ni Pastor Jun, yung bilyonaryo na po siya. No, gusto na po niyang isara yung mga, yung mga truck niya, punta na lang daw po ng Canada dahil lang mahal po daw masyado ng diesel. Nag-aalala lang masyado. Yung member po natin, Cristiano, sabi niya, boss, kanya. Kahit umabot ng magkano yung gasolina, kaya niyo kasi bilyonaryo naman kayo. Wala, gusto pa rin niya na Kasi nga po, pag sanay na sila sa malaking pera, ayaw na nila sa malit na pera. Yan po yung love of money. Alam niyo po yung gano'n? Ba't di niyo subukan sa mga anak niyo? Sanay niyo po sila na 1,000 a day ang baon po nila. Pag binaba mo yan, hahanapin. Dapat itaas mo pa kasi 1 year na akong 1,000 lang a day ang ano ko. Di ba, nasasanay po tayo. Nagkakaroon po tayo ng love for money. Sabi ng Panginoon, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ano po yung peace ng Panginoon dito? Ang peace ng Panginoon dito dahil Hebrew po sila na nagkakausap, mga Israelita, shalom. My shalom, my peace. Yung shalom po dito, God bless you with tranquility, God bless you with health, with prosperity, with divine protection. God bless your whole family, your whole being. Ito po ibig sabihin ng shalom. Kaya nga po pag sinasabi mo sa hindi lang siya basta God bless you, kundi God bless you with all of the blessings na meron ang Panginoon na gusto niyang ibigay sa iyo. That is shalom. So, kaya nga may peace. Kompleto ka pa rin kapag nasa iyo si Kristo. Na parang wala ka ng bigas, wala ka nakakainin bukas, kompleto ka pa rin kapag nasa iyo si Kristo. Pero ano lang ang hinahabilin po niya? Hindi po ito automatic kasi sabi ng Panginoon, do not let your hearts. Huwag niyong ayahan ninyong puso ay inyong kaisipan. Ang heart po dito, it pertains to the mind. Do not let your hearts, your mind, be troubled kung anong iniisip niyo. Sabi nga po ni Paul, take no thought. Yung do not be anxious. Sa King James kasi take no thought. Huwag mong kunin ang kaisipan na yan. Huwag mong pull down mo yung kaisipan na yan. Na mamaya, i-explain po natin. Do not be afraid. Kapag natatakot ka, kaya sabi ng Lord, only believe, do not be afraid, nawawala yung kapayapaan mo. Nawawala na yung diskarte mo. Hindi na matino ang iyong pag-iisip. Number 2, to be victorious over fear and anxiety, you need to know who you are in Christ. Kanina po, you need to know kung sino ang Panginoong Diyos natin. Ngayon, kailangan malaman mo, sino ka ba talaga kay Kristo? Your identity in Christ. Yung alam mo kung sino ka kay Kristo, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, ito po yung antidote, ito po yung solusyon, ito yung gamot para sa takot. Ang gamot sa takot ay yung malaman mong ikaw ay anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Lahat ba ng tao? No. Ang mga anak ng Diyos, John 1:12. To those who believe in Him, to those who receive Him. Maraming nagbibilieve sa Diyos, naniniwala, pero hindi tinatanggap ang Diyos. Kaya nga sabi niya, yet all who receive Him, to those who believe Him, in His name, He gave the right to become children of God. Sino pong naniniwala kay Kristo? Sino ang tumanggap kay Kristo? Kayo ang tunay na anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Maliwanag po dyan. Lahat ng tao kinreate, ginawa ng Diyos. Pero, yung anak ng Diyos, yung nananampalataya at tumanggap lang kay Kristo. So ito po yung solusyon. Kaya nga po, sabi pa sa Romans 8:14-16, for those who are led by the Spirit, kung ikaw ay lililid ng Holy Spirit, sabi po dyan, are the children of God. There are only 2 spirits na pwedeng mag-lead sa'yo dito, sa mundo. The Holy Spirit
and the evil spirits. Ngayon, kung hindi ka nililid ng Holy Spirit, automatic ang naglilid sa'yo, evil spirit. Dalawa lang po. Hindi pwedeng, hindi, walang spiritong pwedeng mag-lead sa akin. No. Dalawa lang. Kaya kung ikaw ay talaga anak ng Diyos, ang Spirito ng Diyos ang naglilid sa'yo. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Hindi ka na alipin ng takot. Yung Spiritong nasa iyo, hindi na nanahan ng Holy Spirit sa atin para ikaw ay mamuhay sa takot ulit. Hindi. Dahil nasa iyo ang Holy Spirit, hindi ka na alipin ng anumang takot. Amen. I hope wag po kayo talaga mamuhay na sa takot. Matatakot kayo sa una pero i-rebuke niyo po siya. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ang Diyos po ay pwede mo nang tawagin, Ama, Ama, Abba, Father, aking Ama. Ibig sabihin po talaga, close tayo sa Panginoon. Because of what Jesus has done on the cross. He cried out, my God, why have you forsaken me? He cried out, my God, so that through Him, we can cry out, Abba, Father. Abba, Father. Kahit tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya nga po sabi dito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ano nyo ba sa Holy Spirit? Sinasabi ng Holy Spirit, ba't ka natatakot? Anak ka ng Diyos. Bakit ka na naman ganyan ang pag-ugali mo? Di ba anak ka na ng Diyos? Hindi na dapat ganyan ang asal mo. Born again Christian ka na, anak ka na ng Diyos. Dapat hindi ganyan ang pag-ugali mo. Sorry Lord. Patuloy mo po akong baguhin, Panginoon. Amen po ba? Dahil anak tayo ng Diyos, kung anak ka ng Diyos, ano ang una mong mararanasan sa Diyos? Pag-ibig po niya. Hindi lahat nararanasan yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Mga anak lang ng Diyos. Kaya kung ikaw, halimbawa po, tayo mga magulang, mahal natin ang ating mga anak. Di ho ba? Kahit anong ugali nila, actually, mahal natin sila. Di ho ba? Kung minsan pasaway yung anak mo, mahal mo pa rin. Kahit ilang beses na nagkamali, mahal mo pa rin. Bakit? Kasi, simply because anak mo siya. Lalo na ang ating Panginoon, na itong pag-aaralan po natin. Sabi po ng 1 John 4:18, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. Kaya ka natatakot, baka sa kasalanan ko, parusakan na ako ng Panginoon, hindi na ako mahal. Alam niyo po, wala nang pwedeng magpabawas o magpadagdag pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pong dadagdagan mong prayer mo para mas lalo kang mahalin ng Diyos, hindi po. Balasubas pa lang tayo, mahal na tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito, the one who fears is not made perfect in love. Yung ibig sabihin ko po dito, bakit binigay ko po itong verse ito, ang ibig sabihin po dito, na mahal ka ng Diyos, pababayaan ka ba niya? Kung yung anak mo, mahal mo, hindi mo pinababayaan, ang Diyos pa kaya? I remember po, nung first day po ng aking dialysis sa National Kidney Transplant Institute sa Manila, marami po akong kasalanan. The love of money, number 1 na po yung gusto kong yumaman, kaya hindi ako nagpastor kaagad. Matagal na po ako tinatawag ng Lord, no? Kabataan pa ako, tinatawag na po niya ako pero nakita ko po sa mga pastor, naghihirap po sila. Nahihirapan pong pag-aralin yung mga anak nila. Ayaw ko pong magpastor muna. Sabi ko, Lord, gusto ko munang makaipon, makayaman. Ganyan po, no? Yung mga makitid na isip, nakala mo, kaya mo. Nagdialysis po ako. Nung naopera na po ako, binigyan na po ako ng IJ dito, 2 tubo. Iniwan po ako sa isang floor na napakadilim. Iniwan po ako. Sipin niyo po yun, alauna ng madaling araw. Pero meron po akong opportunity na pumapasok po yung takot na mamamatay ka na kasi po talaga madilim eh. Parang mamamatay na ako, iniwan po. Sabi ko parang gusto ako mamatay dito sa takot. Kinausap ko po ang Diyos. Sabi ko, Lord, napakarami ko pong pagkukulang. Napakatigas po ng ulo ko. Ayaw ko pong sumunod sa inyo. Pero kahit ganyan, alam ko, mahal mo pa rin ako. Yung pong binigkas ko talaga sa akin, Lord, alam ko, mahal mo pa rin ako. Dahil makasalanan pa ako, namatay ka na para sa akin. Alam niyo po, yung nagpalakas lang ng loob sa akin, yung alam ko ang Diyos
ay mapagpatawad at mapagmahal. Wala po akong lakas na loob doon sa mga ginawa ko dahil pasaway po ako sa Lord. Alam niyo po, kapag dumarating po yung parang hindi kayo, parang wala ka ng pag-asa, parang sinasabi ng diablo, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi po, magbalik kayo dito. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kanino po yung perfect love? Sa Diyos lang po. Amen po ba? Kaya sabi po sa Matthew 7:9-11, you parents, if your children ask for a loaf of bread, kayong mga magulang, do you give them stone? Bihingi po sila ng tinapay, bibigyan mo sila ng bato? Or if they ask for fish, ang isda, do you give them steak? Bibigyan mo po sila ng ahas? Or of course not, hindi po sila bibigyan ng ganon. So if you sinful people, kayong makasalanan, tayong na makasalanan, know how to give good gifts to your children, how much more? Sabi niyo po, how much more? Higit lalo yung amang mapagmahal at amang mapagpatawad. Bakit ka mag-aalala? Bakit ka matatakot? How much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Kailan ka huling humingi sa Diyos? Hindi basta automatic bibigay ng Lord kahit mapagmahal siya. Sabi diyan, to those who ask Him. Ama, may pangangailangan po kami dito. Ama, ano naman po pinoproblema natin, tayo mga magulang na may pinapag-aral. Ama, yung tuition fee ng aking anak. Every month, anong inaano natin? Ama, yung pambayad po namin ng kuryente. Lahat po. O kaya, kahit araw-araw na po ngayon yan, Ama, wala po kaming bigas. Kung tayo masasama ay na magulang, kaya natin magbigay actually po, kung minsan hingi lang ng ang iyong anak ng ganito, dahil mahal mo yung anak mo, hindi anak, sige. Halimbawa po, meron po kaming project, ganito, ganyan. Pero nakaipon po ako sa aking baon kahit ganito lang bigay mo. Maawa ka pa sa anak mo, hindi ba? Hindi anak, sige, baon mo yun. Gastusin mo yun. Magkano ba yung project mo? Kahit wala kang pera, gagawin mo yun eh. Kung minsan, nagpapabili lang sa'yo ng cellphone ng anak mo, yung mumurahin lang. Nokia, 3110. 3210. Ati pa bang makanita? Ring alwaki kayo, pubalo din Nokia, Noon, pag may Nokia 3210 ka, big time ka na. Ay, ala yung antena. Yung mga ganun. Tapos, naka-backlight ng blue. Alam niyo pa ba yun, Tapos ikaw, nagpa-backlight din, green. Iba, white. Alam niyo pa ba yung mga ganung panahon natin? Pero ngayon, high-tech na. Pero binili mo ang anak mo yung pinakamagandang phone. Bakit? Mahal mo siya. Kung tayo kaya natin gawin yun, ng mga tao, di lalo na ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na mapagmahal. Ano pong sikreto dito? Kailangan maniwala kang mahal mo lang ang Panginoon. Alam niyo po yung Ephesians 3:20? Yung nanunya kasi. He is able to do, and to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything we can ask or imagine. Ang sabi po dyan, according to His power, kaya po niyang gawin immeasurably. Pero from verse 16, ang sinasabi ni Paul dyan, kailangan rooted ka sa word niya. Kailangan mag-grasp mo, makuha mo how high, how deep, how long, how wide is the love of Christ. Kung alam mo kung gaano ka kamahal ni Kristo, nothing is impossible na mangyari sa iyo. Magagawa ng Diyos na yun po, verse 20 nga, na to Him who is able to do exceedingly. Ang nagpipigil po na pwede kang pagpalain ng Diyos na exceedingly abundantly more than anything you could ask or think or imagine, yung iniisip mo hindi ka mahal ng Diyos. Dapat isipin mo, kahit balasubas ka, mahal ka ng Diyos. Kahit nagkamali ka, kailan lang po, Ito po, i-confess ko sa inyo, Papunta po kami ng mag-grocery miss ko sa SMT. Alam niyo po yung SMT? Balo yan po siguro, SMT Labastagan. Bili ko ka po doon para po doon sa grocery po nila. Galing po ng Angeles. Meron na po nagbigay sa akin. Meron pong biglang sumingit na Yung po sa isip ko na kabalasubas na dininan din lisensya pong kain. Nakita ko, pagpasok ko ganyan, walang parking. Marami pang naka-double parking. Ang unang pumasok sa akin,
Hinako din ang parking ng Ginoo kanini kasi in Jesus name. Kasi may kasala ako. Sabi ko, kasi kasala ako. Bigla akong rinibiyok ang sarili ko. Sabi ko, hindi. Kahit nagkamali ka, highly favored ka pa rin. Bibigyan ka pa rin ng... Alam niyo po yung mga naka-double park, kung bibilihan po sila, siguro mga 20 po sila hanggang po doon na sa malapit sa exit. Noong pong ako ay paano na, wala pong, merong nakabakanting para mag-double park po ko. Saktong nag-double park po ako dito, yung isa, paalis na. Pero hindi ko pa kinagad kinuha kasi baka atras po yung kasi ayoko ay, Pastor Balasubay, saka daratang na pa, kinuha niya. Pinabayaan ko muna, nagtagal, walang kumukuha, kinuha ko na po. Tapos sabi ko, na talagang grace lang ng Lord. Kung minsan nagkakamali tayo, pero grace ng Lord, pag ina-acknowledge mo, Lord, grace mo lang po, meron akong parking, binigay po ng Panginoon. Pag naniwala ka, na kahit nagkamali ka ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos, nandun pa rin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa iyo. Maniwala ka, kapatid. Huwag kang maniwala sa demonyo. Kahit kung minsan nagkakasala ka, take note, no? Nagkakasala tayo pero hindi ka na nag-enjoy. Hindi mo na sinasadyang magkasala. Pero kahit nagkakasala tayo, nagkakamali pa rin. Pag in-acknowledge mo na mahal ka pa rin ng Lord, nawawala na yung takot, at mararanasan mo yung pag-ibig, mararanasan mo yung biyaya, mararanasan mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen. So kung totoong tayo po ay na kay Kristo na, if you truly know who you are in Christ, you won't have to fear or worry. Don't worry. Be last. Haba po pala ito. Bala ko, di takyam. Sabi ko na po, di takyam. To be victorious over fear and anxiety, you need to know your God-given authority. Ang una, you need to know the Lord your God. Pangalawa, you need to know who you are or your identity. You need to know yourself, who you are, your identity in Christ. At ngayon naman, kailangan malaman mo, meron kang power. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power. Meron kang power, meron kang authority na binigay ng Panginoon. Sabi po niya sa Luke 10:19, I have given you what? Authority ng power. Sa Greek po, pareho po yung power and authority. To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Sino po ang mga scorpions dito at saka mga snakes? No, it symbolizes ang mga demonyo. Anong gagawin natin sa mga demonyo ngayon meron tayong power and authority? You trample them. Alam niyo po yung trample? Yuyurakan mo po sila. Dapat po, hindi po, noon po, no? During the 80s, dahil ano po sa Pentecostal ang Holy Spirit baptism, pag nag-pray po ang church, in Jesus' name, pati po paa, in Jesus' name, no? Lumayas ka, Satanas, in Jesus' name. Subukan po natin. Pag sabi ko ng in Jesus' name, itrample natin ang ating paa. We rebuke you, Satan, in Jesus' name. Di ho ba mayroong may dating? Kasi alam niyo po, yung kapag yung ipis, dinapuan ka at lumakad po dyan, tinapakan mo, hindi, ay! Patenme. Di ba yung o kaya yung na lang po, langgam. Aray, nung nakuha mo langgam, kinagat mo lang ako, ngayon dudurugin kita. Babangon ako at dudurugin kita. Mga insekto pa lang yan. Dapat galit tayo sa demonyo. Hindi tayo takot sa demonyo. Ang tunay na nagpapahirap sa tao, nanggugulo sa tao, si Satanas, ang kaaway, ang mga demonyo. Kaya bakit tayo binigyan ng power and authority ng Lord? Upang tapakan sila, yurakan sila. Naalala ko po, last year yung po talaga pong October na, nagbi-bleed pa rin po ako. Sabi ng Panginoon, binalik niya po ako dito at ang pinakita niya sa akin, ito po yung to trample the snakes. Tumayo po ako, sabi ko, Satanas, kung nandyan ka, kako, no? Kasi si Satanas, hindi naman po hindi siya omnipresent. No, hindi siya omnipresent. Kung nandyan ka, Satanas, o kayong mga demonyo niya, kako, mga Satanas din kayo. Kasi ibig sabihin ng Satanas, ang Satanas po kasi hindi siya pangalan. Ang ibig sabihin ng Satanas, villain, kaaway. No, kaya nga po, hindi naman mali na lumayas sa Satanas.
lumayas ka kaaway. Ang ibig sabihin po nun. Gets niyo ba yun? Ang pangalan ni Satanas ay Lucifer. Amen. Lucifer po ang pangalan niya. Kaya title po yung Satanas, the villain, ang kaaway, the devil. Yun po yun. Kaya sabi ko, Satanas, kayong mga diablo kayo, pinapaalala ko kayo, meron akong power and authority, nasa ilalim kayo ng aking mga paa. During that time, ito po yung kinukwento ko sa inyo, nadidepress na ako. Nawala po bigla yung takot, nawala po yung depression na nararanasan ko. Bakit ako nalulungkot? Dapat mong i-exercise yung authority mo. Bakit? Sabi po dyan, nothing will harm you. Nothing will harm you if you exercise your God-given authority. Pero kung di mo in-exercise, ito po yung nagpa-remind sa akin nung first months ng aking agad na in Jesus' name, nawala po yung takot. At tumayo po ako, pinalayas ko po yung lahat ng mga demonyo. Maniwala kayo pa sa hindi, may mga demonyo pong nagpakita sa akin na hanggang sa kisame po namin ang laki po nila. Merong maliliit, merong ano. Gabi-gabi po noon, ilang buwan yun, nakikita pala ako, nagigising pala ang miss ko, nagre-rebuke ako ng mga demonyo. Hanggang maubos ko na po sila, nagre-rebuke po ako. May mga pinapalayas kaming demonyo sa mga ibang bahay ng mga member po natin. Pag uwi ko po, nandun po siya. Pero dahil meron akong power to use the name of Jesus. No, alam niyo po yung I just want to speak the name of Jesus? Not just speak, but use with authority. In Jesus' name, kayong mga demonyo kayo, wala kayong karapatan sa buhay ng pamilya ko. Kayong mga demonyo kayo, wala kayong karapatan sa mga buhay ng aking mga anak. Kayong mga demonyo kayo, wala kayong karapatan sa pamamahay namin. Pinalalayas ko kayo sa pangalan ni Jesus. You don't just speak the name of Jesus. Use the name of Jesus against the enemy. You have the power. You have the authority. Amen po ba? And nothing will harm you. 7:53 na po. Pagbigyan niyo pa ako kasi po meron pong ilang verse po. Very important. 2 Corinthians 10:3-5. Ang sabi po dito, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Bagamat nabubuhay tayo sa mundong ito, pero hindi tayo nagkikipaglaban katulad ng mundo na katulad po sa sa Iran at saka po sa Israel, Amerika. Ang labanan po nila, bombahan na. Bakit hindi tayo nakikipaglaban ng ganun? Kasi wala tayong ganun. No? Pero kidding aside, kaya hindi tayo nakikipaglaban ng ganun kasi spiritual po ang labanan. Sabi po sa verse 4, the weapons we fight are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power. Sabi niyo po, divine power. Merong divine power yung ating mga weapon, no, to demolish strongholds. Alam niyo po mga weapon natin, the name of Jesus, the blood of Jesus, the word of Jesus. Praise and worship. Mga weapon po natin yan. Prayer. Weapon po natin yan. Marami pa ho tayong mga weapons, no, na binigay sa atin Panginoon. Sabi diyan, yung power po ng mga weapons po natin, kaya nilang mag-demolish ng stronghold. Stronghold saan? Dito sa mind po natin. We demolish arguments and pretensions that sets itself against the knowledge of God. Yung sabi ng doktor sa iyo, mamamatay ka na, dinidemolish mo yan. Sabi ng knowledge of God or the word of God, by His stripes, magaling ka na. No, merong pumapasok sa iyo, wala ka ng trabaho, ngayong ikaw ay jeepney driver lang, wala kang trabaho, magugutom kayo. Sabi ng diablo, mamamatay ka na. Hindi. Ang sabi ng knowledge of God, ng word of God, God will provide. Magtiwala ka lang. We demolish yung inaalis mo in Jesus' name. Every thought na hindi ka naka-align sa word of God, pinapaalis ko kayo. Even impure thoughts. Kung minsan nagpe-pray ka, pumapasok mga X-rated. Yung mga napanood mo noon na may mga pornography. I-pull down mo yan, hindi galing sa'yo yan. Born again ka na. Tanggalin mo yan. Bakit, Pastor, nagpe-pray ako, pumapasok mga kalibugan, mga hindi magaganda. Hindi sa'yo yan. Ang diablo kasi ayaw kanyang mag-pray. Kasi kapag nagpe-pray ka, merong nangyayari sa spirit realm. Merong power sa prayer. That's why we demolish arguments. Yung sinasabi ng hindi totoo ang Diyos, totoo ang Diyos. Naranasan ko siya. Sabi ng Word of God, totoo ang Diyos. We demolish any arguments. No? Ang ganda pong explain ko sana ito, kaya lang oras na po. And we take captive every thought. Lahat ng kaisipan, sabi yan, to make it obedient to Christ. Kung yung isip mo nagwo-worry, kung yung isip mo natatakot,
Yung isip mo, anxious na naman, you take captive of your thought na sabihin mo, ikaw na kaisipan ko, pumayapa ka, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Make it obedient to Christ. Yung kaisipan mo. Kapag iba ng kaisipan mo, wala na sa Word of God, nag-worry ka na, hindi na yan nag-obey sa Word. Utusan mo ang sarili mo na sabihin mong magtiwala ka sa Diyos. Kaisipan ko, puso ko, kaisipan ko, magtiwala ka sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Ano lang po sikreto? James 4:7. Submit yourselves to God. Then, submit yourselves then to God. Resist the devil. Hindi mo mareresist ang devil kung wala kang submission sa Panginoon. Ang sikreto, nagpapasubmit ka sa Lord. Hindi ka matigas ang ulo. Amen. And He will flee from you. Hindi po sinabi dyan na maybe the devil will flee from you. He will flee from you for sure. Kapag nakasubmit ka sa kay Kristo, meron kang tamang relasyon sa Diyos, utusan mo ang dyablo sa pangalan ni Jesus, hindi pwedeng hindi susunod yan. Amen po ba? Kaya pag pumapasok yung fear at saka anxiety, I rebuke you, fear and anxiety. Hindi kita pinapayagan sa aking kaisipan, hindi kita pinapayagan sa aking buhay. Naaamoy po mo pa lang, palayasin mo na. Amen. Ay, ababaw ko na ibumbaya mo. Kung may utang ka, bayaran mo na ng buo yun. Amen. Now, mag-review na po tayo. Victory over fear and anxiety. Know the Lord your God. Know who you are in Christ. Know your God-given authority. When you know the Lord, tandaan niyo po ito po yung mga points natin. When you know the Lord, understand who you are in Christ, and grasp your God-given authority, victory is yours. Kapag alam mo kung sino ang Diyos mo, kakilala mo ang sarili mo sa Panginoong Jesucristo, at alam mong meron kang kapangyarihan na binigay ni Kristo sa iyo, siguradong matagumpay ka na, kapatid. Alam mo na ngayon. Sabihin mo, matagumpay na ako. Palakpakan po natin ang Lord, tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapon.